Almond milk, oat milk, soy milk, or coconut milk. Ano nga ba talaga ang mga dapat i-consider sa pagpili ng plant-based milk? Halos bawat coffee shop ngayon may option na for plant-based milk. Pero ang tanong, pare-pareho ba sila in terms of nutrition content? At kung nagtitraining ka regularly, may epekto ba ito sa performance at recovery mo? Tara mga friends, alamin natin sa video na ito. Hello mga friends, this is Coach Jeanette Aro, the Olympic nutrition coach behind our Tokyo and Paris Olympics medalists. Ang mga milk alternatives ay naging popular sa iba't ibang dahilan. Pwedeng dahil sa taste, personal preference, mas okay sa digestion, swak sa lifestyle, or dahil sa environmental choices. At gusto ko lang linawin na walang masama sa pagpili ng plant-based milk. Lahat ng nabanggit ko ay valid reasons kung bakit ito ang gusto ng isang tao. Pero nutritionally speaking, hindi sila pare-pareho ng function sa katawan. At mas nagiging importante ito kung ikaw ay regular na nagtitraining, active outside of structured exercise, ginagamit o iniinom ang gatas bilang protein source o umaasa dito bilang staple sa diet mo. Unahin natin ang protein content. Ang cow's milk ay may roughly 8 grams of high-quality protein per cup, complete amino acid profile at may mataas na leucine content na importante for muscle protein synthesis. Pwede ninyong panoorin ang mas comprehensive video ko tungkol sa cow's milk sa link na nasa description ng video na ito or nasa comment section. Pagdating naman sa mga plant-based milks, ang almond milk ay usually may 1 gram protein or less per cup. Ang oat milk, around 2 to 3 grams. At ang coconut milk naman, usually ay very minimal ang protein content. Pero ang soy milk ay may protein content na di halos nalalayo sa dairy at around 7 to 8 grams. So kung iniisip mong equivalent sila sa protein ng dairy milk, doon nagkakaroon ng misunderstanding. Base sa peer-reviewed data, soy protein is a complete protein and can support muscle maintenance lalo na kung sapat ang daily protein intake mo. Pero ang almond at oat milk, unless fortified or protein enhanced, hindi sila significant protein sources. So kung ang goal mo ay muscle recovery at almond or oat milk lang ang protein source mo after a workout, hindi sapat yun. Next ay fortification. Maraming plant-based milks ang fortified with calcium, vitamin D at vitamin B12. Pero hindi lahat pare-pareho ang amount. Studies show na ang nutrient content ng plant-based beverages can vary significantly by brand and formulation. Ibig sabihin, hindi automatic na dahil fortified siya, equivalent na siya sa dairy milk. Minsan, mas mababa ang bioavailability. Depende rin sa form ng calcium na ginamit sa fortification. May differences sa absorption depending on the compound. Minsan, mas kaunti ang amount. Kaya, mahalagang tignan ng label lalo na kung ito ang primary calcium source mo. Pagdating naman sa blood sugar response, ang oat milk, for example, ay naturally higher in carbohydrates compared to almond milk. Yung ibang commercial oat milks ay nagdaraan sa enzymatic processing that breaks down starch into simpler sugars na maaaring magdulot ng mas mataas na glycemic response kumpara sa almond milk. Pero nag-iiba-iba ito depende sa formulation at kung may added sugars. So kung ikaw ay may insulin resistance, may diabetes o nagmo-monitor ng carb intake, this is an important consideration. Hindi ibig sabihin na bawal ang oat milk, pero kailangang aware ka kung paano ito pumapasok sa overall carbohydrate load mo for the day. At pagdating naman sa processing, hindi lahat ng plant-based milks ay pare-pareho ang degree of processing. Some are simply soaked and blended. Others undergo emulsification, stabilization, and fortification processes. Hindi automatic na masama ang processing, pero dahil mas marami ang ingredients, kailangang suriin ito ng mas masinsinan. Take note na mas madaling ma-evaluate nutritionally ang isang product kung mas konti ang items na nasa ingredients list nito. Take note lang din na maraming oat milks ang may added fats, kadalasan vegetable or seed oils, para mas maging creamier ang texture. Again, hindi ito automatic na bad.
Kung may added oils man, mas mahalagang tignan ang overall fat quality sa buong diet mo, especially kung paano nakabalance ang saturated at unsaturated fats. Tandaan na from a longevity perspective, ang mas mahalaga ay ang overall dietary fat pattern, hindi isang ingredient lang. So ano ang bottom line? Milk alternatives are not inherently better or worse. Pero nutritionally, hindi sila pare-pareho ng function. The right choice depends on your goals, your tolerance, your activity level, at kung paano ito pumapasok sa kabuuang diet mo. Kung ang goal mo ay muscle recovery, mas mahalaga ang protein density. Kung bone health, tignan ang calcium at vitamin D content nito. Kung blood sugar control naman, tignan ang carbohydrate content. At kung digestion, kailangang i-assess ang tolerance. Hindi ito tungkol sa trend o kung ano ang uso. Hindi rin ito tungkol sa pagiging mas modern. Ito ay tungkol sa pagiging mas discerning. Ang tamang choice ay hindi universal. Ito ay depende sa konteksto ng pangangailangan mo. At gaya ng lagi kong sinasabi, mas mahalaga ang kabuuang pattern ng pagkain kaysa sa isang produkto lang. Hanggang sa muli mga friends, mabuhay!